So, pumunta siya doon sa ospital. Madalis namin sinabi ng pastor, Brad, magandang umaga sa iyo. So, good morning naman, Brad. May tanong lang po ako sa iyo, kapatid. Pagka po ba sa puntong ito, may nagbigay sa iyo ng 400 million pesos, ano po ba ang gagawin ninyo? So, napaisip yung lalaki, mga kapatid. Sabi niya, Brad, pastor, kung may magbigay sa amin ng 400 million pesos, ay idodonate ko yung alaani sa church. Mga magulang at mga kapatid, tinatake ko yung pastor. Walang sagot, mga kapatid. Kailangan pa ba natin paabutin na gano'n nagugulat sa ating mga manggagawa sa ating pagbibigay? Napakalinaw na sinabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan. Sa sumagot na ito sa sinabi, sa tutuwanan, sinasabi ko sa inyo, may mga taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae o ama, ina o asawang babae, mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. Ang sino mang nag-iwan ng mga ito ay tatanggap ngayon sa panahon ito ng tig-100 dami ng gayon. Tatanggap siya ng mga bahay, mga kapatid na lalaki at mga babae, mga ina, mga anak, mga lupain. Tatanggapin niya ang mga ito na may pag-uusig, ngunit sa darating na kapanahunan, siya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung pag-aaralan natin yung Book of Acts, makikita natin doon yung paano daw yung attitude na binibigay o pinapakita ng mga mananampalataya sa panahon nila ukol sa pagbibigay. And one great example, mga kapatid, ay si Barnabas. Mga kapatid, lahat siguro rito ay nakakakilala kay Barnabas, yung attitude niya, yung sacrificial giving, mga kapatid, na pinapakita niya, na ibinenta niya lahat yung kanyang ari-arian at ibinigay niya ang lahat ng napagbentahan sa paggawa o sa pagkilos ng mga apostol. Mga kapatid, mahalagaan na tinitignan natin yung ating puso o yung ating attitude sa pagbibigay. Ang sabi nga po dyan, ang sabi, if you give what you do not need, it isn't giving. Ang sabi doon, kapag daw ibinigay mo yung hindi mo naman kailangan, kapatid ko, hindi daw po yung pagbibigay. So, nagpapalit din po siya sa banal na kasulatan na ibigay mo, ikaw nga ang 10% ng iyong kinikita o ibigay mo ang nasa kaon ng iyong puso, ibigay mo ang narapat-dapat sa Diyos at kung hindi mo makita na bubuksan ng Diyos ang lulukawan ng pagpapala sa langit. Last thing, mga kapatid. Number 4, paano po ba idaragdag ng Diyos sa amin ng mga pagpapalang kung unahin natin siya? God adds to us by our asking. Ang sabi, kumilos ka, magbigay ka, at bilang panghuli ay humingi ka. Kalimit, mga kapatid, ito po yung nalilimutan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kuminsan, reklamo sila ng reklamo, na ano ba naman yan? Ganito na naman, kulang na naman, kapos na naman. Pero natanong ba nila sa sarili nila na gaano sila madalas lumapit sa Diyos, manalangin upang humingi? Mga kapatid, binibigyan ng emphasis dito yung paghingi ng tao una sa Diyos. Ayan, sa mga talata kung susunod, sabi dito, nag-illustrate pa ang Diyos kung paano manalangin. Ibigay mo sa akin ngayon ang aming kakanin sa pang-araw-araw. Ibigay mo sa amin ang kailangan naming tinapay sa bawat araw. At ganyan din, ang sabi, hindi lamang sa Diyos. Matuto ka rin humingi sa kapwa ng tao. Ang sabi sa Mateo
humingi, maghanap, humatok, humingi kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Mga kapatid, kung paano nga ipinakita ng Diyos sa lupa na ika nga hindi lamang sa simpleng paghingi. Ang sabi niya, kailangan humingi ka with persistence. Humingi lang, kailangan kulitin mo rin ang Diyos kapag nangihingi ka, di ba? Sa aklat ng lupa, makikita natin yung ika nga yung parabol ng madyalang manok. Na ang storya nito, mayroon isang hukom na hindi naniniwala sa Diyos, hindi niya ginagalang yung tao. Ika nga, subalit itong madyalang manok to ay lapit siya ng lapit doon sa hukom. Ang sabi niya, hukom, ipabiganti mo ako sa mga nasakaka na sa akin. Paulit-ulit, inuulit niya yung hukom at ika nga ang sabi ng hukom, ng kauli-ulihan, hindi ako naniniwala sa Diyos at hindi ko rin ginagalang ang mga tao. Subalit, pinagbigyan ko ang kahilingan ng babaeng palo dahil hindi niya ako tatantanan sa pangulit. Dito mga kapatid, sa luwas pinakita ng Diyos, kailangan matuto tayong humingi with persistence. Kailangan, ika nga, ang message dito ay kailangan tayong manalangin sa Diyos kung ano man yung pangangailangan. Ang sabi nga, kita, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay, bagos ay hinilin nyo sa Diyos sa pamamagitan ng mataimtim na panalangin. Mga kapatid, sa next verse, makikita po natin, sige po, next po, ayan. Tawid, ang sabi po, mula pagkabata at ngayon, tumanda na, sa tanang buhay mo'y walang nabalita na sa taong sapat, ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Mga kapatid, itong challenge na ito na sa lahat ng nagtatapat, ika nga ang sabi sa Roma, ang magtapat hanggang sa wakas ay maliligtas, din sa pagbibigay, mga kapatid. I-share sa inyo si Pastor Rick Warren, ika nga yung nasabi kanina ni Brother Brian. Nung niresearch ko, mga kapatid, yung kanyang buhay, ang sabi, itong si Pastor Rick Warren, so isa po siyang pastor, and yun nga, pinala natin yung The Form of Driven Life, di ba? Lahat naman siguro tayo nakabasa na doon. Ang sabi doon, in year 2008, the book sold 15 million copies around the world. So nakabenta po ito, mga kapatid, ng 15 milyon na kopya sa buong mundo. Ang sabi niya, mga kapatid, ito, maraming bilang ng lahat. This past year has given the greatest year of my life, but also the toughest with my wife, Kay, getting cancer. Ang totoo, mga kapatid, yung asawa ni Pastor Rick Warren na ito ay may sakit na cancer. And sabi niya, ako po ay isang pastor, akala ko ang buhay nun ay ika nga merry-go-round na tataas, bababa. Pero ika nga sabi niya, meron pa palang mas matindi doon. Pero pinakita dito, mga kapatid, sabi niya, actually, sometimes learning to deal with the good is harder. Kuminsan daw, mas mahirap pang balakasin o harapin yung mga mas magagandang bagay na papasok sa'yo. Ang sabi niya, mga kapatid, nung the moment na bumenta ng ganong kalaki yung kanyang libro, instant, naging milyonary siya, mga kapatid. At hanggang ngayon, patuloy yung pagbenta ng kanyang aklat. Ang sabi niya, mga kapatid, hindi niya alam kung paano niya gagastusin yun. Tama sa Brother Brian, sabi niya yung reverse typing. Ang sabi doon, in spite of all the money coming in, we will not change our lifestyle one bit. Sabi niya, kahit na gano'ng malaki yung pumasok na pera, hindi ako nagbibili ng ganito, hindi ako bumili ng mamahaling sasakyan, hindi ako bumili ng napakalaking bahay, bago na pinanatili ko lang kung ano man yung aming simpleng pamumuhay. Ikalawa, sabi niya, about midway through last year, I stopped taking a salary from the church. Hindi niya nang ginawa yung last gift na ibinibigay ng kanilang iglesia. Ikatlo, we set up foundation to fund an initiative we call the Peace Plan to Plant Churches. Nagtayo siya ng mga foundation